Morning po and welcome everyone sa ating pong Sunday worship. Pakibati ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, magandang umaga. Isa pong pagpapala muli na tayo po'y nagsama-sama po sa presensya po ng Panginoon. Amen po ba doon? No? Sa ating pong pagparito sa lugar na to, naniniwala po tayo na kakatagpuin po tayo ng Diyos, ng Kanyang salita. Hihipuin ng Panginoon ang ating buhay. Kaya importante po na buksan po natin ang ating puso at malaya po natin tanggapin, no? Nang may kagalakan ang mensahe na nais pong iparating po sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? No? Ngayon po ay pangatlong linggo na natin sa series po natin na YOLO. YOLO means you only live once. Yung first Sunday po natin, yung first week, diniscuss po natin dito, yun po, yung life is too short, live wisely. Okay? Naniniwala po ba kayo na ang buhay ay maikli? Well, whether you like it or not, no? Maniwala ka rin at sa hindi, sinabi po ng Bible na ang buhay po natin ay maiksi lamang. At marami pong mga verses po na sumusuporta po dito. Sa nakaraang linggo, last week, diniscuss naman natin about the mystery of life. May natutunan po ba tayo nung nakaraang linggo? Okay? Yung key passage po natin doon ay yung Ecclesiastes chapter 3. Tama po ba doon? No? At ngayon naman po, ang didiscuss po natin yung the tragedy of life. Sabihin niya natin tragedy. Okay. Isa pa, sabihin po natin tragedy. Yan. Sa buhay po, may mga samot-saring sitwasyon o kaganapan na po pwede natin pagdaanan at maranasan habang po tayo ay namamalagi sa mundong ito. Tama po ba doon? Tama? Iba't ibang pangyayari, sitwasyon, ang po pwede po nating maranasan habang tayo ay nabubuhay. Nandiyan yung kaganapan na maganda, masaya, at pabor sa atin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, meron din diyang pangyayari na masakit, mabigat, malungkot, at hindi natin gusto yung pangyayari po na yon. Are we getting this? Are we getting this? Kailangan nating tanggapin, mga kapatid, ang realidad ng buhay. The reality of life. Dapat rin natin aminin na ang sakit at paghihirap ay bahagi ng ating karanasan. Hindi po natin yan maitatanggi kahit po tayo ay nasa Panginoon na. Amen? Nandun pa rin yung paghihirap. Nandun pa rin yung may kalungkutan, may pagdadalamhati. Are we getting this? No? Andiyan po ba tayo? No? Yan po yung mga dapat natin tanggapin po sa buhay eh. No? Hindi mo ito maikakaila, hindi mo ito matatakasan. Hindi eh. Hindi mo ito matatakbuhan. Bagamat tayo po, no, kung tayo nga lang po ang masusunod, o tatanungin, gusto sana natin, yung magagandang bagay na lang ang mangyari. Amin po ba doon? No? Gusto natin, kung pwede lang sana, wala nang mamatay eh. Lalo tigid kapag mahal natin sa buhay, kung pwede lang sana. Tama po ba? Na wala nang magkasakit. Wala nang maghirap sa karamdaman. Kung pwede lang sana. Kung pwede lang sana, wala nang pagbagsak, pagdarahop. Kung pwede lang sana eh. Kung tayo lang sana masusunod, gusto sana natin, yung magagandang pangyayari na lang ang maranasan po natin. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Pero yun nga eh. Kailangan nating yakapin ang katotohanan, ang kaganapan sa buhay because you cannot control life. Wala tayong magagawa. Yan ang buhay natin sa mundong ito. In Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and verse 4, nakalagay doon na there is a time for everything. It is a life under the sun. There's a time for everything, a time to be born and a time to die. A time to cry and a time to laugh. A time to grieve and a time to dance. That's the reality of life. Again,
Life is not just about dancing and laughing. No, there will be weeping, there will be sorrow, there will be pain and suffering. Amen po ba doon? There will be mourning. Because every life encounters what? Yun ba eh? Moments of pain and heartache. At wala pong makakatakas po dito. Wala pong exempted dito. Tinawag ka man ng Diyos o hindi. Nakakilala ka man sa Panginoon o hindi. Bahagi ng ating buhay ang ganitong karanasan. Hindi po tayo makakatakas at hindi natin maitatanggi. Amen po ba doon? Kaya nga po, ang Bible, hindi po itinago itong katotohanan ito. Hindi po sinugarcoat ng Bible na kapag nakikhrist ka, ang buhay mo ay talagang tuloy-tuloy na maganda. Hindi po, wala pong sinugarcoat ang Bible. In fact, sabi mismo ni Jesus in John 16:33, here on earth, you will have many trials and sorrow. Hindi sinugarcoat. Direct to the point, ni real talk tayo rito ni Jesus. Amen po ba doon? Here on earth, you will have many what? Not few, but many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Ganun pa man, ang Panginoon, nagbigay siya sa atin ng assurance na sa Kanya natin matatagpuan yung kapayapaan, yung kalakasan. Amen. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, hindi ito nangangahulugan na tatanggalin ng Diyos ang lahat ng problema mo. Universal law po yan. Sabi po na kanina that there is a time for everything. Pastor, pwede ba yung time to laugh na lang, time to be born and time to dance? Hindi. Let's face the reality of life. Are we getting this? So tapat na sinabi ni Jesus sa mundong ito ay may paghihirap, may kapigatian. Inamin niya rin na na ang problema ay hindi yan may iwasan. Tama po ba doon? And no one is immune to pain, loss, and suffering. Wala sa ating immune dito kapag dinatnan tayo ng pagsubok, ng problema, lahat higit kapag mabigat, may pagkakataon na talagang nasi-shake tayo. Nayayanig talaga po tayo. Amen po ba doon? No? Hindi tayo immune. Kahit nakikristo tayo, nasasaktan pa rin tayo. Nahihirapan pa rin po tayo. Amen po ba doon? Whether it is the death of a loved one, kapag Lord ka, pag nawalan ka ng minamahal, hindi mo sasabihin na mature ka na, tama? Eh, ibang usapan yan. Masunugan ka na, manakawang ka na, pero pag nawalan ka ng minamahal, napakabigat po niyan. Andiyan ba tayo? Yun nga po eh. Ano pa? Sudden illness. Biglang nakita mo, nalaman mo, may malalakang sakit. Ha? Ako pa na naglilingkod sa Lord? Bakit hindi dun sa taong yun? Ba't hindi sa kanya? Bakit sa akin? Bakit ako na may ginagawa sa iyo? Bakit sa pamilya ko pa? Bakit sa akin pa? Personal failure or betrayal, the tragedies of life will always come. Darating talaga. Manatili ka man sa Panginoon, lumayo ka man sa Panginoon, hindi ka na makakatakas dyan. Magtampo ka sa Panginoon, yakapin mo ang Panginoon, darating pa rin yan sa iyo. Are we getting this? So life is full of unexpected hardships na minsan pag may nagdaanan tayo, ramdam natin yung pagkabasag, pagyanig. Sino po dito nagkaroon ka na ng karanasan
na yung na-enkwentro mong problema, nayanig ka talaga. Na-shake ka talaga, na-break ka talaga. Meron po ba? No? Ay, siguro naman. Hindi natin maitatanggi po yan. Amen po ba doon? Now, the question is, how do we respond when the tragedy of life strikes? Yes, in-embrace na natin yung reality ng buhay. Yes, kasama talaga yung mga painful situations na yan, experience natin, no, sa kung ano meron tayo ngayon. But how do we respond when the tragedy of life strikes? Kasi yung pagtugon mo, napakahalaga po nito kasi pwede itong maka-apekto sa pananampalataya mo, sa relasyon mo sa ibang tao, sa relasyon mo sa Diyos. Tama po ba doon? Pwede po siyang maka-apekto sa karakter mo. No? Now, tingnan muna po natin kung ano po ba ang nagiging natural na reaksyon o tugon ng isang tao kapag ang trahedya ay dumating sa kanya. Meron po tayong tinatawag na natural response. No? Ano yung natural response po? Kapag merong kang nainkwentro o biglang na balita sa iyo na talagang nakabibigla, ano ang una pong nagiging tugon po ng tao? Initial response po niya, ano po? Yung shock and denial. Tama po ba doon? Kapag dumating ang trahedya, ang unang reaksyon ay kadalasang pagkabigla o hindi mo paniniwala kaagad. Amen. Na-shock ka, and then yung hindi mo mapaniwalaan yung pangyayari, no? Mahirap tanggapin para sa iyo yung isang bagay na napakasakit. Diba? Minsan, kapag sino po dito naranasan mo yung biglang may mabigat na pangyayari, para kang namanhid. Ha? Lalo na kapag nalaman mo sa isang mahal mo sa para ka namanhid, di ba? Para ka pakiramdam mo, nahiwalay, na-detach ka. Nagnamb ka. Nangangatog ka. Tama po ba doon? No? Parang hindi ka konektado. Amin pa ba doon? Yung bang pakiramdam mo, nandun ka lang sa isang masamang panaginip. Kasi hindi ka makapaniwala. Amin po ba doon? No? Nabigla ka sa pangyayari. Nabigla ka. Ano pa yung denial? Minsan sinusubukan natin tanggihan yung realidad ng sitwasyon eh. Amin po ba doon? Hindi tayo makapaniwala na ang mga bagay ay maaaring magbago ng ganong kalaki. Agad-agad. Tama po ba doon? Lumabas ka lang, okay pa yung tahanan mo. Pagbalik mo, wala ka ng tahanan, nasunog na yung bahay mo. Tama, agad-agad. Nakita mo yung sa isang video, isang OFW, pagbalik niya, dahil kay Christine po ba yun, yung nakaraan? Nakita niyo po yung nilubog lahat ng kanyang ari-arian, ng kanyang bahay. Yung bang sa buong buhay na inubos mo lahat, binigay mo ang lahat para maipundar lang lahat ng ito. And guess what? Sa isang iglap, biglang nawala. At hindi mo yun mapaniwalaan kaagad. Amen po ba doon? No? Yung pagtanggi po natin, kahit i-deny natin yan, pansamantala lang yan. Tama po doon? Tama po ba doon? Kasi sa huli, kailangan nating harapin ang realidad ng trahedya. Siguro, ngayon, hindi ka makapaniwala, pero sa huli niyan, ganun talaga. Kailangan mo siyang tanggapin. Dahil nangyari. Dahil nangyari. Totoong nangyari. Totoong nangyari. Minsan, sa ating mga Kristiyano, masyado natin ini-spiritualize. Tama? Na hindi, ganto, ganyan. Hindi, una mong gawin, bago mo pagkatiwalaan si Lord, maging honest ka muna, tanggapin mo muna yung realidad. Tanggapin mo muna. Huwag mo munang i-sugarcoat yung pinagdadaanan mo. Tanggapin mo na nangyari siya. Are we getting this? Andiyan mo ba tayo? So yung shock at yung denial, ito yung natural response po ng isang tao kapag dumating sa kanya ang
trahedya. Now, tingnan naman natin ang emotional response ng isang tao kapag na-enkwentro niya ang isang pangyayari na talagang nakabibigla at sobrang hirap harapin. Yung emotional response, nandyan naman yung grief and anger. Grief and anger. Okay? Yung bang pagdadalamhati, yung umiiyak ka sa nangyari. Alam niyo po yung pag-iyak sa pagdadalamhati, hindi po yan nangangahulugan na ikaw ay mahina. Amin po ba doon? Huwag natin tignan kapag ka umiyak ka, kapag nagdalamhati ka, masyado kang weak, mahina yung faith mo. Hindi po yun totoo. Okay lang maging malungkot, okay lang magdalamhati. Amen po ba doon? Kasi po, ang grief is not a sign of weakness, it is a sign of love. It is a sign of love. We grieve because we care deeply. Amen po ba doon? Kaya ka lang talaga nag-grieve kasi mahalaga sa iyo yung tao na yun, yung bagay na yon. Amen. Kaya ka nalulungkot, kaya ka nagdadalamhati. Na aminin mo na hindi sa lahat ng oras at panahon, malakas ka. Meron talagang pangyayari na magdadalamhati ka. Sobra kang malulungkot. Iiyak ka talaga. Amen po ba doon? Nandiyan pa ba tayo? Nandiyan pa ba tayo? No? Mahirap kasi yung mag-pretend kayo na sasabihin, hindi, kapag umiyak ka, nawala lang, huwag mo nang iyakan yan, nawala lang yan. Huwag ka na magdalamhati, yan lang naman. Hindi, okay lang yon. Hindi yun sign ng pagiging weak. Amen. Kung kapag umiyak ka sa isang pangyayari, sasabihin sa iyo na, wala, mahina ka. Bakit si Jesus umiyak? Ibig sabihin, weak si Jesus nung namatay si Lazaro? Amen po ba doon? Kapag ikaw ay naiyak, kapag ikaw ay nagdalamhati dahil sa nangyari, ibig sabihin po nito, niyayakap mo yung realidad ng katotohanan na nangyari sa'yo. Amen po ba doon? Hindi ka nagpe-pretend. Ang pinakamahirap, yung pretentious ka. Tama po ba doon? Yung hindi ka namang okay, pero pinapalabas mo na okay ka. Tama po ba doon? Tumatawa ka sa labas, pero umiiyak ka sa loob. Ang tanong, bakit hindi ka umiyak? Tama po ba doon? Kung ang pangyayaring dumating sa iyo talagang nandyan yung emotion mo na kailangan mong umiyak, mag-release, magdalamhati, bakit ka mag-feeling strong? Yung pag-iyak mo, yung pagdadalamhati mo, expression ito ng pagiging honest mo sa Diyos Na nasaktan ka, na nahirapan ka, at hindi mo matanggap yung sitwasyon. Hindi ba't mainam na maging tapat tayo sa harap ng Diyos? Yun naman ang dapat Andiyan po ba tayo? Kaya pag pumunta po ako sa patay, nakita ko yung tao, talagang halos mag-hysterical, no? Talagang ganun nawalan siya ng minamahal Kaya nga yan ang pinakamalaking hamon sa amin bilang mga lingkod ng Diyos yung magsalita sa patay. Kasi yan yung tanong na, paano mo ipapaliwanag na ang Diyos ay mabuti, namatayan yung tao? Kasi kung ibalik sa iyo yung tanong, kung mabuti siya, bakit niya kinuha ang magulang ko? Bakit niya kinuha yung kapatid ko? Bakit niya kinuha to? Tama po ba? Hindi mo sasabihin na, alam mo, darating din yung time. Hindi mo pwede, ang hirap magsalita. Minsan yung pag-encourage mo, nakaka-offend Totoo, akala mo nakaka-encourage ka, minsan nakaka-offend ka. Kaya ang hirap magbitaw ng bawat letra, bawat salita sa mga taong nakahapis. Kasi madali mo lang iparating sa kanila yung pakikiramay mo, pero hindi mo naiintindihan at nararanasan yung bigat at lungkot sa kanilang kalooban. Kasi hindi naman ikaw yun nandun Kaya pag nakita mo ang isang pangyayari, sobrang bigat, okay lang na umiyak. Amin po ba doon? Okay lang na magdalamhati. Kung ang pagdadalamhati mo naman ay yung pagiging totoo mo sa harap ng Diyos.
naiintindihan ng Panginoon yan. Andiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo? Parang wala pong tao po rito. Kesa yung pretentious na yung sitwasyon hindi nag-exist. Hindi nga, nag-exist na nga eh. Dumating na nga sa iyo eh. Nasa harap mo na nga eh. So kahit i-deny mo yan, bukas makalawa, maya-maya, andyan pa rin yan. Yan ang reality. Nangyari. Tama po ba doon? Ano pa, hindi lang basta grief, minsan anger. Tama po ba doon? Hindi ka lang basta nag-grief kapag may trahedya, minsan kapag may trahedyang dumating sa iyo, nagagalit ka. Kasama. Nalulungkot ka at the same time naghahalo yung lungkot at galit. Galit ka sa sitwasyon. Maybe galit ka sa sarili mo. Galit ka sa ibang tao. O kaya naman galit ka sa Diyos. May kilala ba kayong ganyan? No? Galit na galit ka sa sitwasyon dahil aksidente yung nangyari. Tama? Aksidente yung nangyari. Bigla nalaglagan sa building ng ano. Aksidente, galit na galit ka sa sitwasyon. Nabagsakan ng puno, galit na galit ka sa sitwasyon. Meron naman galit na galit ka sa sarili mo. Kasi alam mo, ikaw yung responsible kung bakit nangyari yon. Anya po ba tayo? No? Kung bakit nangyari yung kaya yung pakiramdam ng may guilt ka, meron kang regret, punong-puno ka ng pagsisisi, kasi sinisisi mo yung sarili mo eh. Amin po ba doon? May mga times na, kung ginawa mo lang sana, dapat hindi nangyari. Kung naging maingat ka lang sana, dapat ganito. Amin po ba doon? Yung galit ka sa sarili mo. Tama po ba doon? Kaya nga, sa encounter, kapag forgiveness may nag-usapan, yung it's about time na to forgive yourself, ang dami rin umiiyak, ang dami rin nagre-release. Kasi may mga times sa sobra silang yung guilt nila kung bakit nasira ang kanilang pamilya, kung bakit nagkaganito, kung bakit nawala ng trabaho, kung bakit nagdaraw. Tama po ba doon? Yung guilt. Hindi nila mapatawad yung kanilang sarili. Merong isang nanay, sa sobrang mahal niya ang kanyang anak, isang araw, nagdaos ng kaarawan yung anak niya. Ewan ko na kung magpakailanman to or ano. Binili niya ng bisikleta. Dahil sa gusto niyang bigyan kasiyahan yung anak niya, binili niya ng bike. Yun nga lang, habang nagbabike yung anak niya, merong sasakyan, nabangga bigla. Paglabas pa lang sa kalsada, nabangga yung anak niya. Wala siyang ibang sinisisi kundi yung kanyang sarili. Kung hindi niya lang sana binili yung bike yung anak niya, buhay pa sana. So akala natin, yung galit sa sitwasyon lang. Minsan merong anger kapag may tragedy sa sarili. At minsan sa ibang tao, pinopoint out natin yung ibang tao may kasalanan. At kung minsan, yung worst, yung magalit ka sa Diyos. Andiyan ba tayo? No? Andiyan ba tayo? Kaya merong tinatawag na self-condemnation, depression, and sense of hopelessness. No? Si Job din po, yung nag-suffer po si Job, meron siyang tanong sa Job chapter 3, verse 11 to 13. Job asked, sabi niya, why did I not perish at birth and die as I came from the womb? Galit siya sa sitwasyon niya. Alam niyo ba nangyari kay Job? Sabi niya, bakit di pa ako namatay nung bata pa ako? Bakit kailangan pa akong isilang tapos pagdadaanan ko lang pala itong gantong kadilubyong buhay? Sabi niya, why did not I perish at birth? Dapat nung pinagbubuntis pa lang ako, nawalan na ako ng buhay eh. Kaysa yung ipinanganak naman ako, nag-exist ako dito, and guess what? Ito lang pala yung mararanasan ko. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Yun lang naman ang bottom line ni Job. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? Yun po yan eh. Yung grip niya na turn sa anger at yung struggle niya, bakit? Dahil hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya yung
pagdaanan. Pero una pa lang sinabi, Job is a righteous person. He is a righteous man. Recommended pa nga siya ng Diyos eh. Pero hindi siya exempted. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Kaya sabi niya, bakit ganun ang buhay? Kung ipapanganak ka lang pala at ganito mararanasan, dapat sana hindi na lang ako ipinanganak. Andiyan ba tayo? Yung anger ni Job, no? Ano po ito eh? Nakaugat po ito sa kanyang emotional pain na nagtatanong siya sa Diyos, no? At kinukondem niya yung kanyang sarili. Bakit? Kasi yun hindi niya maintindihan eh. Pero alam niyo po, kahit ganun yung naging tugon ni Job, sinagot din naman siya ng Diyos eh. Nakipag-dialogue din ng Diyos sa kanya. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Kayang i-handle ng Diyos ang ating galit. Ang ating grief. No? At gusto ng Lord na tulungan niya tayo sa proseso na yon. Andiyan po ba tayo? Now, ano yung struggle po dito? Yung struggle natin kapag may trahedyang nangyari, una, yung natural response mo, nasisyak ka, denial ka. Pangalawa, yung emotional response mo, ano po, nag-question ka, nag-grieve ka, may anger ka. Ito, matindi yung yung struggle to understand. Yung nag-i-struggle ka kasi bakit? Yun nga, hindi mag-make sense sa'yo yung mga nangyayari. Kaya dahil hindi nag-make sense sa'yo yung mga nangyayari, hindi mo maintindihan bakit kailangan pagdaanan, nandyan papasok yung doubt and questioning. Yung doubt and questioning, amin po ba doon? Naku-question tuloy natin yung plano ng Diyos. No? Sa moment na may pinagdaanan po tayo, we find ourselves asking, why is this happening? And why would God allow this? Ito yung mabigat na tanong po natin kapag may trahedya. Bakit kailangan itong mangyari? Bakit ko pinagdadaanan to? At bakit ipinahintulot ng Diyos na mangyari ito? Amen. Dumarating sa time, sino po dito na may moment ng buhay mo na talagang na-question mo yung plano ng Diyos sa'yo. May moment ng buhay mo na na-question mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba doon? May moment ng buhay mo na talaga sobrang confused ka, disappointed ka, at naghahanap ka ng sagot doon sa tanong mo. Amen po ba doon? Na bakit kailangan pagdaanan? Gusto kasi natin maunawaan eh. Amen po ba doon? Na bakit ganun? Parang itong nangyari sa akin hindi naka-align sa plan ni Lord para sa akin. Sa desire ni Lord para sa akin, hindi ko siya maintindihan. Bakit nangyayari ito? You know why? Kasi yun talaga ang tendency. Naghahanap talaga tayo ng paliwanag. Kapag may trahedyang dumating sa atin. Amen po ba doon? No? Kapag may pinagdadaanan tayo, naghahanap tayo ng paliwanag at sinusubukan nating unawain ang sitwasyon. Amen po ba doon? Kaya nga sa Habakuk, ano sabi ni Habakuk? In chapter 1, verse 2 to 3 nakalagay, how long, O Lord, must I call for help? Oh, tingnan mo to. But you do not listen. Violence is everywhere. I cry, but you do not come to save. May question ah. Tama? Must I forever see these evil deeds? Why must I watch all this misery? Wherever I look, I see destruction and violence. I am surrounded by people who love to argue and fight. You see, kahit si Habakuk, meron siyang katanungan, bakit ba kailangan ko pa siya makita? Bakit kailangan itong mangyari? Tumatawag ako sa iyo, pero Lord, bakit ganito? Yung bang ramdam mo yung bigat ng trahedya? At dahil dito nagre-wrestle ka sa doubt, confusion, no? Nagda-doubt ka sa goodness ng Lord, nagda-doubt ka sa presence ni Lord, nagda-doubt ka sa existence ni Lord. Amen po ba doon?
Because yun nga, when life is hard, ano po ginangyari? It's easy for us to wonder, Lord, bakit mo kailangan gawin ito? Is it God really good? Yun ang tanong eh. Is God really good? Mabuti ba talaga ang Diyos? Does He see my pain? Hindi niya ba nakikita yung pinagdadaanan ko? Is He even there at all? Talaga bang kasama kita? May pakialam ka ba talaga? Alam niyo po ang pinaka matinding hamon sa atin pagdating sa doubt ay yung kapag ang Diyos ay tila tahimik sa pinagdadaanan natin. Totoo. Yung bang sabihin na natin bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, along the way ng journey mo sa buhay, biglang may dumating at naikwentro ka na napakabigat na sitwasyon. At doon sa napakabigat na sitwasyon, tahimik ang Diyos. You know what I mean? Doon tayo nagre-wrestle sa doubt. Bakit? Magpaliwanag ka? Hinihingan mo si Lord ng paliwanag pero hindi siya nagsasalita. Hinihingan mo si Lord ng paramdam pero hindi siya nagpaparamdam. Are we getting this? Sa kabila ng napakapait na pinagdadaanan mo, tahimik siya. Ito yung talagang most challenging sa atin when it comes sa doubt. Amin po ba doon? At dito nagiging madali sa atin na i-question kung talagang ba ang Diyos ay sumasa atin. In Psalms chapter 13 verse 1 to 2, sabi din dito ni David, how long, Lord, tahimik ang Diyos eh. How long, Lord, will you forget me? Forever? How long will you hide your face from me? Hinahanap niya ang Diyos dito eh. How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? Lord, grabe na tong pinagdadaanan ko, pero hindi kita makita, hindi kita maramdaman, hindi ko makuha yung paliwanag mo. Para bang napabayaan na ako, para bang wala kang pakialam, parang hindi ka mabuti sa akin. Even si David, a man after God's own heart, nag-struggle din siya, nag-wrestle din siya sa doubts. Napakiramdam niya na abandon na siya ng Diyos, napabayaan na siya ng Diyos sa kanyang paghihirap. At dito, ito yung isang sakso kanya sulat na, Lord, how long, Lord? How long? Gaano pa katagal? Sobrang bigat na, pero gaano pa katagal? Pero alam niyo po, di man natin makuha lahat ng sagot. Pero sa painful situation na meron tayo, pinangako ng Panginoon na malapit siya sa atin, hindi siya malayo. The Bible tells us in Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi mo po pwedeng sukatin sa mga circumstances. Hindi mo po pwedeng i-define ang pag-ibig ng Diyos dahil lang sa may pangit na nangyari sa iyo. Andiyan ba tayo? His love for us is eternal. He is faithful
at palagi siyang gumagalaw at kumikilos po sa atin sa anumang oras. God's presence is not defined by our feelings. Whether you feel Him, you don't feel Him, the Lord is with you. He is for you. He is on your side. Kasama mo ang Panginoon. Amen po ba doon? Kaya in Deuteronomy chapter 31 verse 6 nakalagay, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you. He will never forsake you." Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos, huwag mo siyang idepende sa pakiramdam. Tama? Na hindi ibig sabihin na hindi mo siya maramdaman, huwag mong i-equate yun na ang Diyos ay wala sa sitwasyon mo, na ang Diyos ay hindi mo kasama. Pag sinabi ng Panginoon na sasamahan ka niya, whether you feel it, you don't feel it, God is true to His Word. He is faithful to His promises. At hindi mo pwedeng i-measure ang love ni Lord based on the circumstances. Amen po ba doon? But we know that God is so faithful. He is omnipresent. Amen? Kaya kapag nag-wrestle ka sa doubt, no, sa questioning, kayang i-handle ng Lord yan. At may pangako ang Diyos para po sa atin. Kung nag-struggle ka dyan, the Lord is with you. He is close to the broken hearted. He is close. Now, tingnan po natin. I-summarize natin sandali. When it comes sa tragedy ng buhay, sa trahedya ng buhay, una, yakapin mo ang katotohanan kapag dumating. Amen? Yan ay bahagi ng karanasan ng buhay natin. Dahil kapag may dumating na trahedya, ang natural response ng tao, una, ma-shock, at mag-deny. Denial. Ang emotional response naman ng tao, kapag may trahedyang dumating, nag-grief at may kasamang anger. Amen? At kapag hindi niya pa rin maintindihan, maunawaan, at makuha yung paliwanag sa kanyang pangyayari, dito tayo nag-wrestle, nag-struggle sa doubts and questioning. Nagdududa tayo, nagko-question tayo. Bakit? Sobrang hirap na ng pinagdadaanan mo, hindi mo pa makita ang Panginoon. Hindi mo pa siya maranasan. Tahimik pa siya. Kaya merong doubts and questioning. Naintindihan? Now, kung ito ang na-experience natin, ano yung napakahalaga na dapat nating maging tugon? Dalawang bagay lang po. Pero itong dalawang bagay na to, napaka-solid po nito. Una po dyan, you have to trust the Lord. Pangalawa, you have to surrender your will to God. You have to trust the Lord. Oh, that is faith in the midst of pain. No? Na kahit hindi mo makuha yung sagot sa mga tanong mo, you have to trust the Lord. Amin po ba doon? In times of pain, of course, nandiyan yung faith natin, na-shake po yan. Minsan nagkakapagkaroon tayo ng question, pero tandaan mo, hindi mo man malaman ang sagot sa katanungan mo, kailangan mong pagkatiwalaan ang Diyos. Amin po ba doon? Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi nangangahulugan na nawala na yung problema mo. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ang ibig sabihin lang nito, pinagkakatiwalaan mo siya na siya ang may control sa lahat. And He is sovereign God. Tingnan niyo po ito. Merong kasing pangyayari sa buhay natin na hindi naman talaga
kailangan sagutin ng Diyos. Hindi business ng Panginoon na i-discuss sa'yo ang lahat ng gagawin niya sa buhay mo. Tama, mali. Na, anak, ito mangyayari sa'yo sa 2025, sabihin ko na sa'yo para hindi ka ma-shock, para hindi ka mag-deny, para hindi ka mag-doubts. Hindi po niya business po yon. Sinabi niya na that all things work together for our good. He is faithful to His promises. He is with us. He is for us. Sinabi niya na yon. Amen. Amen. So ito ay labanan na ng pagtitiwala mo sa Panginoon at yung pagdududa mo. Ibig sabihin, kapag may pinagdadaanan kang mabigat, look at this. Hindi naman yun senyales para magpaliwanag ang Diyos sa'yo. Yun ay pinuposisyon ka para pagkatiwalaan mo siya. Hindi ito sa part niya na kailangan magpaliwanag siya sa'yo. Kundi ito ay sa part mo na ipoposisyon mo ang sarili mo na pagkatiwalaan mo siya. At isuko mo yung will mo sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Gethsemane habang nag-i-struggle siya sa anguish, Father, not my will, but your will be done. Kaya tayo nahihirapan kasi hinahanapan natin si Lord ng sagot. Gayon, ang gusto ng Lord na mangyari, iposisyon mo ang sarili mo sa Kanya, kilalanin mo yung Kanyang pagiging Diyos, pagkatiwalaan mo siya, at ang iyong kalooban, ang iyong mga plano, ipagkatiwala mo sapagkat siya ang may kontrol ng lahat. Hindi mo kailangan makipag-bargain kay Lord. Amen. Hindi ito yung point na, sige, pag sinagot mo to, Lord, okay na ako. Hindi. Tama, minsan ganun tayo, Lord. Sabihin mo lang sa akin kung ano gusto mong sabihin sa akin sa pangyayaring ito. Okay na ako. Kahit mahirap, hindi nga ganun. Nais ng Panginoon. Pagkatiwalaan mo siya. You have to let go. Pag nag-let go ka, ibig sabihin, Lord, hindi ko na hawak tong pangyayari. But you're still in control. Sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Kapag may pangyayaring dumating sa atin, dito natitest yung faith mo kay Lord. Kung ito ay genuine o hindi. Hindi iaalaw ng Lord ang isang masakit na pangyayari para lumayo ka sa Kanya. May mga pangyayari na pinapayagan ng Diyos na maranasan mo, kundi para mas lalo kang lumapit sa Kanya at ipakikilala niya kung sino siya sa buhay mo. Kahit hindi mo makuha lahat ng sagot, pagkatiwalaan mo ang Panginoon. At kapag nagtiwala ka, hindi ibig sabihin walang problema nangyayari. Hindi. Ibig sabihin lang, Lord, binibigay ko na sa iyo ang control. Binibigay ko na sa iyo yung control. Are we getting this? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Ito na po ako magtatapos. Sabi niyan, praise be to the God of the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion. Wow. Wow. And the God of all comfort, who comforts us in all our what? How many troubles? All our troubles. So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Church, we are called to persevere in faith. Amin po ba doon? Trusting that God is so good. Meron talaga na mapapahinto ka dahil ang bigat. Pero tinawag tayo ng Lord para pagkatiwalaan siya.
Tinawag tayo ng Lord para magpatuloy. At habang nagpapatuloy tayo, may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos sa atin. Amen po ba doon? No, kaya kapag ang bigat at ang hirap tanggapin, pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. I-let go mo lang sa Kanya ang control. Amen? At dito, masusumpungan mo yung kapayapaan. Kapayapaan. Bakit? Surrender brings rest. Surrender brings rest. Kapag inintunan natin yung pag-control sa mga pangyayari, sa mga struggles po natin, kapatid, at binigay na po natin yan sa Diyos, alam niyo po, ang Lord po, pinapayapa niya po tayo. Pinapayapa. Kahit anong unos siyang, kahit literal na unos ang dumating, pag pinagkatiwalaan mo ang Diyos na siyang nag-iingat ng buhay mo, siyang nag-iingat ng pamilya mo, ng kabuhayan mo, makakatulog ka ng maayos. Habang ang mga tao ngayon nag-iimpok, nag-uuntugan sa groceries, which is walang masamang maghanda. Pero yung paghahanda mong punong-puno ng takot at pagkabalisa, hindi yan ang nais ng Panginoon sa atin. Mahirap, masakit, pero kailangan na nating i-let go at mag-move on na tayo. Hindi madali, pero yun niya ang importante, may ginagawa po ang Panginoon sa atin. Amen? Yung bigat sa kalooban mo, bigay mo na yan sa Lord. Especially kapag pupunta ka sa gawain niya, huwag ka lang umattend, di ba? Kasi kapag nandun ka, umattend ka sa live group mo, parang nagmamatigas ka, di ba? Wala rin nangyari, lalabas ka. Pero, hindi mo ba alam, pagpunta mo sa church, sa live group, ito yung pagkakataon na habang nag-worship kayo ng sama-sama, bitaw mo na sa Lord. Lord, ikaw naman may control Pagkakatiwalaan kita. Pagkakatiwalaan kita, Lord, na mabuti kang Diyos. Na tapat ka sa mga pangako mo. Na patuloy mo ko sinasamahan. Sa anumang sitwasyon, maramdaman kita o hindi, sumagot ka man sa panalangin ko o hindi, mananatili kang mabuti sa akin. Amen? Merong rest. No? At nakaka-receive tayo ng strength at grace ni Lord kapag nag-surrender po tayo sa Kanya. Nararanasan natin yung Kanyang biyaya. In the book of Isaiah chapter 40 verse 29 nakalagay, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Pag inamin mo kay Lord na, Lord, di ko na po kaya, that is the time na yung lakas na galing sa Panginoon ang ibibigay niya sa iyo para bumangon, para magpatuloy, na kahit nasusugatan, na kahit nasasaktan, kahit umiiyak, nagagawa mo mag-persevere. Bakit? Kasi yung grace ni Lord, mas nararanasan mo sa panahon ng iyong kahinaan daw. Okay lang aminin mo kay Lord na may limitasyon ka. Okay lang aminin mo kay Lord na mahina ka. Dahil sa pag-amin mo, dun mo nararanasan yung kalakasan ng buhat sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos ay higit nating nararanasan sa oras ng ating kahinaan. Could you imagine, hindi ka lang napayapa kung hindi, ano mo yun, binigyan ka pa niya ng lakas na magpatuloy, bumangon at magpatuloy. Alam mo yung pagiging matapang at kalakasan sa buhay, hindi yan nakukuha sa pagbangon lang. Ito, sabi nila, ilang beses ka man nadapa, bumangon ka pa rin. Pero maraming bumangon, wala rin naman nangyari. Diba? Ano ibig sabihin? Ang lakas at tapang sa buhay, makikita mo yan sa pagtanggap niya sa katotohanan nangyari sa kanya. Tanggapin mo. Huwag kang bumangon at mag-pretend.
Tanggapin mo. Yan ang lakas. Yan ang tapang sa buhay. Diba? Kaya makikita mo, sinisira nila yung buhay nila eh. Diba? Kapag may mabigat na problema, naiintindihan natin yon. Pero yung tapang talaga, yung tinanggap mo yung realidad, and then, hinanap mo si Lord, Panginoon, ikaw na po bahala, sinusuko ko na po sa lahat ng bigat, ng mga pangyayari, dahil hindi ko po ito kontrolado, Panginoon. Kalooban mo po ang masunod. Nangihina po ako. At doon makikita mo yung matinding pagkilos, paggalaw ng Diyos. Sa oras ng pag-amin. Sa oras ng pag-amin. Amen po ba doon? No? At pagka tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, nag-grow tayo sa faith. Yung faith that, and we know that all things work together for our good. We know not what you feel, what you saw, but what you know. Ang tanong, do you know that God is working behind the scene and all things work together for your good? Kasi kapag hindi mo nauunawaan yung pangako na yun ng Panginoon, magiging mahirap sa atin na tanggapin ang pangyayari. Kaya again, no? Alam niyo po, sabi ko nga kay Allen, nagkukwentuhan kami kagabi. Ang hirap pag-aralan ng buhay. Para akong nag-aral ng Bible School, kakaaral sa buhay. Ang hirap-hirap pag-aralan ng buhay. Napakaraming tanong, napakaraming kailangan mong ipaunawa. Biruin mo, Christian ka o hindi ka Christian, pagdadaanan mo. So what makes sense ng pagiging Kristiyano mo? Kaya sabi ni Solomon, life without God, difficulties without God is meaningless. Life without Him is meaningless. Yes. Kaya pala, sa introduction pa lang ni Solomon, sa isang passage lang, 3 beses niya inulit na life is meaningless. Sa ibang translation nakalagay doon, ang tawag doon, Pastora, yung hindi meaningless ang ginamit eh. Yung walang kwenta ang buhay. Walang kwenta lahat ng pinagdadaanan mo. Walang kwenta lahat ng pagpapalang tinitingnan mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Life is meaningless apart from Him. Worthless. Chaotic. Vanity. Walang kwenta yan. Walang kwenta. Could you imagine sa isang anak ng Diyos, kahit ang painful experience mo may purpose. Yung blessing mo may purpose. Amen. Yung lakas mo may purpose. Doon mo lang siya mako-convert sa meaning ng buhay, sa purpose ng buhay. Kapag natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, pero kapag wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, walang kwenta ang lahat ng meron siya, walang kwenta ang lahat ng kanyang pagdaanan. Pati ang kanyang karanasan, walang kwenta yan. Walang kwenta. Pero ngayon, kung meron man sa atin, may mabigat na pinagdadaanan ngayon. Alam nyo, alam ng Panginoon kung paano ka babaguhin dyan. Alam ng Panginoon kung paano ka tatawagin dyan. Alam ng Panginoon kung paano kanya palalaguin dyan at tuturuan dyan. Pero hindi mo yon mararanasan pag inaalis mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, ang buhay na may Kristo para sa atin, yan yung karanasan na walang sayang. Because all things work. We know that all things work together for our good. Minsan, kailangan may mawala para matutunan mong i-value kung ano meron ka.
Tama? Minsan, may kailangang pagbagsak para matutunan mo, para magpakumbaba. Kasi, lagi yang may dahilan ng Lord. Hindi iaalaw ng Diyos, hindi iaalaw ng ating mabuting tatay sa langit ang isang pangyayari na wawasakin lang tayo. Kung meron man siya binibigyan ng permiso sa anumang pangyayari na tila pangit sa ating paningin, sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos, alam niya, yung masakit na yon, yung pangit na yon, merong magandang palalabasin sa iyo to. Amen. Kaya nga, lagi ko sinasabi, yung turning point natin, halos lahat dahil sa masakit na pangyayari. Andiyan pa ba tayo? Hindi mo maunawaan because you are finite eh. You are limited. But God is sovereign. He knows everything. He is omniscient God. Meron siyang foreknowing. Bago pa dumating, alam niya na mangyayari. Ano ibig sabihin? You know, it's a matter of yung faith mo kay Lord. Hindi ko i-discuss sa'yo. Ang challenge sa'yo, pagkakatiwalaan mo ba ako? Kasi kung i-discuss ko sa'yo, hindi na kailangan magtiwala. Tama po ba doon? Pero kapag hindi mo na nakukuha yung mga sagot sa tanong mo, hindi mo na maintindihan yung pangyayari mo, sabi sa Bible, ang iyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa sa anumang uri ng ginto. Priceless. Priceless. Alam niyo kung bakit? Kung bakit kino-comfort tayo ni Lord, kini-strengthen tayo ni Lord? Why? Kasi gusto ng Panginoon sa paglabas mo dyan, meron kang maikukwento sa iba. Sa iba, na ganyan din yung pinagdadaanan. Na na-experience mo yung tragedy ng buhay, that is the time that you begin to experience the reality of God. Kasi hindi mo makikita yung katotohanan ng pagka-Diyos. Amin po ba doon? Ng kanyang pagka-Diyos kapag ka lahat sa'yo ay okay. Iniisip mo dahil lang sa'yo kaya meron yan. Pero pag dinala ka na lang Lord sa isang pangyayari na hindi mo na kontrolado, ito yung time na gaganong ka na. Hindi ko na kaya i-handle to. Hindi ko na kayang i-bear to, Lord. Hindi na. Bigay ko na sa'yo. Bigay ko na sa'yo. Andiyan ba tayo? Alam nyo, hinahanda tayo ng Panginoon eh. Kasi nga, we live in a fallen world. Pero alam nyo, yung presence ng Lord na kasama natin at yung matinding restoration na mangyayari, na ang matinding hope na sinabi sa atin ng Panginoon, panandalian lang suffering na yan kung i-compare mo sa eternal life. Panandalian lang yan. Because in the first place, He said, life is too short. Kaya nilagay niya eternity sa puso natin because merong eternity. At ang lahat na nakakilala sa Panginoon, ano man ang mangyari dito sa lupa, mararanasan mo ang dakilang pangako ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Lahat ng pait, siya mismo ang magpapahid ng mga luha mo. Wala nang pagluha. Wala nang paghihirap. Wala nang karamdaman. Wala nang pagluluksa. Kaya mga kapatid, ano man to, pagkatiwalaan natin ng Panginoon, isuko natin sa Kanya yung will natin. Isuko po natin. Isurrender po natin. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? No? It's about trusting the Lord. It's about surrendering your will to Him.
trusting and surrendering brings peace, strength. Kung meron mang kailangan basagin si Lord sa atin para maging humble tayo sa Kanyang harapan, so be it. Kaysa na lumakad tayo sa mundong ito ng punong-puno tayo ng pagmamayabang. Minsan kailangan mong mawalan at pinapahintulot ng Diyos ang kawalan na yon para maunawaan mo, maintindihan mo na ang Diyos ang siyang pinagmumulan. Shinutdown ng Diyos ang mundo sa pandemic. Pero sa pandemic, napakaraming testimonies that God is so faithful. Though hindi natin maintindihan kung bakit may mga pangyayari pa rin na dapat maranasan. But God knows what He is doing. He knows what He is doing. He is with you, He is for you, and He loves you so much. He loves you so much. Pag masakit, tingin kay Lord, pagkatiwalaan mo siya. Merong purpose sa pain. Merong purpose sa pag-iyak mo. Merong purpose sa tragedy. At the end of the day, mangyari sa atin yung kalooban ng Panginoon. Sino po dito yung talagang sinuko mo na yung buhay mo sa Diyos na, Lord, no matter what happened, I will follow you. Isang sagot lang, Lord. Isang sagot lang. Hindi ko alam kung anong pwedeng pagdaanan ko sa lupa, sa mundo na nilalakaran natin. Amen? The reality of life, the mystery of life, the tragedy of life. Lord, magbabago ang sitwasyon, pero hindi ka magbabago sa buhay ko. Magtutuloy gamit ang kalakasan ng biyaya mo. At salamat, Panginoon, dahil sa pangako mo, ito yung aming kalakasan. Kaya kapatid, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Itago mo sa puso mo ang mga pangako niya. Nang sa gayon, sa oras na dumating, yung matinding hamon sa buhay mo, meron kang ilalabas na salita ng Diyos na hindi nagbabago, salita na napakamakapangyarihan na magbibigay sa iyo ng katatagan, ng kapayapaan, ng kalakasan na magpatuloy. Again, we cannot control life. We cannot control life. But God's still in control. So trust Him and surrender everything to the Lord. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, hindi ko man maintindihan kung bakit ko pinagdadaanan ito at ipinahintulot mo na mangyari ito. Pero Lord, turuan niyo po ako na magtiwala sa oras pong ito. Turuan mo po akong isuko ang lahat-lahat sa iyo na walang agam-agam, Panginoon. Pagkakatiwalaan ko ang katapatan mo sa buhay ko. Pagkakatiwalaan ko, Lord, ang salita at pangako mo para sa akin. Pagkakatiwalaan ko ang kabutihan mo. Pagkakatiwalaan kita bilang Diyos at aking Ama na umiibig sa akin, na nagmamahal sa akin ng lubos. Pagkakatiwalaan kita. Panginoon, salamat po dahil nilalantad mo sa amin na sa mundong ito, ang pagkadalamhati, paghihirap ay hindi maiiwasan. Pero ang sabi mo, maging malakas ang aming loob sapagkat napagtagumpayan mo na ang sanlibutan.
Lord, sa sinabi mo na yun, ito ang aming kapayapaan. Ito yung aming pangahawakan. Salamat po. Salamat po dahil ang buhay namin ay hindi matatapos sa mundong ito, kundi, Lord, naghihintay sa amin ang buhay na walang hanggan, nakasama ka. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong pagtibayin, katagpuin, palakasin ang mga kapatid ko, O Diyos, na mga nangihina ngayon. Salamat po sa iyong pangungusap. Salamat po sa iyong salita. Napakabuti mo po, Panginoong Yesus. Napakabuti niyo po, aming Ama. Napakabuti niyo po, Banal na Espiritu. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka po namin, dinadakila. Sa lahat ng ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.